Ipinagpalit sa hiyas. Tinaboy na parang basura sa gitna ng unos. Habang nagpapakasasa si Mark sa piling ng iba, si Sofia ay nakaluhod sa putikan. Tinitiis ang hapdi ng sampal at pangungutya ng sariling asawa. Ngunit hindi nila alam, ang bawat patak ng luha ay magiging apoy na tutupok sa kanilang kasakiman. Sino ang tunay na may-ari ng Casa de Esperanza? Magsisimula na ang pagbawi. Ang bawat salitang binitawan ni Mark ay tila mga punyal na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo, direkta sa puso ni Sofia na nooy nakatayo lamang sa dilim. Kailangan lang nating makuha ang pirma niya, ma. Isang pirma lang sa loan documents na ito at matitiyak ko sa inyo, hindi na natin kailangang tiisin ang pagmumukha ng babaeng yan. Pagkatapos nito, isasama ko na si Chloe dito sa Casa de Esperanza. Tutal, wala naman ng silbi si Sofia kundi ang maglabas ng pera. Malamig ang boses ni Mark, walang bahid ng pag-aalinlangan habang humihigop ng kape sa loob ng silid. Sumagot ang kanyang ina, si Doña Remedios, na may halong mapang-uyam na tawa. Diyos ko, Mark, sa wakas ay natauhan ka rin. Masyado nang matagal na nakatira rito ang hampas lupang yan. Akala mo kung sinong reyna, kung kumilos, palamunin lang naman natin siya rito sa bahay. Mabuti pa ang katulong, marunong sumunod. Si Sofia, napakatigas ng loob. Sa labas ng pinto, nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang yakap-yakap ang isang maliit na kahon ng cake. Galing pa siya sa kabilang bayan, nagmuntikan ng abutan ng baha, mabili lang ang paboritong kakanin ni Mark para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Ang kanyang mga paa ay pagod at basang-basa. Ang kanyang balikat ay masakit pa mula sa maghapong pagtatrabaho sa opisina upang mabayaran ang mga utang ni Mark sa pagsusugal. Ngunit ang lahat ng pagod na yon ay tila naglaho at napalitan ng isang malalim na panginginig. Hindi niya maramdaman ang sahig. Ang hininga niya ay naging mababaw. Tila may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa kahon. Bumagsak ang cake sa sahig. Ang icing ay kumalat sa makintab na nara. Ngunit wala siyang narinig na tunog, kundi ang sarili niyang tibok ng puso na tila nababasag na kristal. Sino yan? Ang bulyaw ni Mark nang marinig ang kaluskos sa labas. Bumukas ang pinto. Tumambad ang mukha ni Mark na nooy bakas ang pagkagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng galit at pagkairita. Wala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa likod niya, nakataas ang kilay ni Doña Remedios, tila nakakita ng isang dumi sa kanyang mamahaling carpet. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng paghamon. Well, since narinig mo na rin naman, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pirmahan mo na itong mga papeles. Kailangan ko ng puhunan para sa bago kong business. At ikaw lang ang may credit line na tatanggapin ng bangko. Anibersaryo natin ngayon, Mark. Limbulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Pinagtrabahuhan ko ang perang yan. Ang bahay na ito ay pag-aari ng mga magulang ko. Paano mo nasasabing itatapon mo ako? Isang malakas at mabilis na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Sofia. Ang kanyang ulo ay tumagilid, ang hapdi ay gumuhit, hindi lang sa balat, kundi hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang lasa ng dugo ay nanahan sa kanyang labi. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan, sigaw ni Mark. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, wala kang pamilyang matatawag. Akala mo ba mahal kita? Pinakasalan lang kita dahil sa akala ko ay mayaman ka. Pero ano? Isang hamak na empleyada ka lang na kailangang magkuba sa trabaho para lang mabuhay tayo. You are nothing but a gold digger who failed to provide. Lumapit si Doña Remedios at marahas na hinablot ang braso ni Sofia. Kinaladkad siya patungo sa malaking pinto ng mansyon habang ang ulan ay nagsisimula nang bumuhos ng malakas sa labas. Lumayas ka rito.
Hindi namin kailangan ng isang malas na kagaya mo. Bumalik ka sa putikang pinanggalingan mo. Padaskol na itinulak ni Mark si Sofia palabas. Bumagsak ang katawan ni Sofia sa basang semento ng driveway. Kasunod nito ay ang kanyang lumang maleta na padahas na inihagis ni Mark. Bumuka ito at nagkalat ang kanyang mga damit sa putikan. Huwag na huwag kang babalik dito kung wala kang dalang pirmadong dokumento. Ang huling sigaw ni Mark bago isara ng malakas ang naglalakihang pinto ng Casa de Esperanza. Naiwan si Sofia sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang lamig na nagmumula sa kanyang loob. Nakaluhod siya sa putikan. Ang kanyang puting blusa ay madumi na, habang ang kanyang mga luha ay nakikihalo sa ulan. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang sahod, ang kanyang dangal, ang kanyang bahay, at ang kanyang puso sa mga taong itinuring siyang basura. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at katanungang walang kasagutan. Ito ba ang dulo ng kanyang pagtitiis? Ito ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sarili? Sa gitna ng kulog at kidlat, isang tahimik na panata ang nabuo sa loob ng kanyang nawasak na puso. Hindi ito ang dulo. Ito ang simula ng kanyang pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Ang bigat ng maletang hila-hila ni Sofia ay tila ang bigat na rin ng 5 taon ng kanyang maling pananampalataya sa pag-ibig. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay sinusundan ng hapdi ng kanyang namamagang pisngi. Isang paalala ng malupit na kamay ng asawang kanyang pinaglingkuran. Wala siyang makita, kundi ang labo ng ulan at ang dilim ng gabi, habang ang lamig ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto, na tila nais siyang lamunin ng kawalan. Saan nga ba pupunta ang isang reynang tinanggalan ng korona at pinalaya sa sariling kaharian? Ang mga ilaw sa malalaking mansyon sa paligid ay tila mga matang nangungutya, nagmamasid sa kanyang pagkadapa. Napasandal si Sofia sa isang poste ng kuryente. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mainit. Isang palatandaan na ang kanyang katawan ay nagsisimula ng isuko ang laban sa lagnat at pagod. Diyos ko, iha, ano ang nangyari sa iyo? Isang boses ang bumasag sa hagupit ng hangin. Isang matandang babae na may suot na kupas na kapote ang lumapit sa kanya. Si Aling Tasing ito, ang tindera ng isda sa palengke na madalas bigyan ni Sofia ng sobrang sukli noon. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng poste, nakita ng matanda ang dugong natuyo sa labi ni Sofia at ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi nag-atubili ang matanda. Inakay niya si Sofia, binaliwala ang sariling bigat ng dalang basket upang dalhin ang babae sa isang maliit na dampa sa gilid ng riles. Ang loob ng bahay ni Aling Tasing ay malayo sa karangyaan ng Casa de Esperanza. Ang bubong na lata ay tumutulo sa ilang bahagi at ang sahig ay gawa lamang sa pinagtagni-tagning kawayan. Ngunit nang ilapag ni Aling Tasing ang isang mainit na tasa ng tsa sa harap ni Sofia, naramdaman niya ang isang uri ng init na hindi kailanman naibigay sa kanya ni Mark o ni Doña Remedios. Uminom ka muna, anak. Pasensya ka na sa silong ko. Maliit lang ito pero ligtas ka rito. Malumanay na sabi ni Aling Tasing habang pinupunasan ang noo ni Sofia ng basang bimpo. Tumingin si Sofia sa paligid. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa yero ay lumilikha ng isang malungkot na musika, ngunit sa kabila ng kahirapan sa loob ng silid na yon, payapa ang pakiramdam niya. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng gasgas. Doon niya napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Sa loob ng 5 taon sa mansyon, siya ay busog sa pagkain ngunit gutom sa respeto. Dito sa dampa, siya ay basang-basa at pagod. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay tao muli. Bakit ninyo ako tinutulungan, Aling Tasing? Wala na akong pera. Wala na akong kahit ano. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay halos mapatid sa sobrang panghihina. Ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng karunungan. Iha,
Ang tulong ay hindi isang negosyo na laging may kapalit. Noong ako ang nangangailangan, hindi mo tinanong kung sino ako bago mo ako tinulungan sa palengke. Ang kabutihan ay parang ulan. Kailangang dumanas ang lahat para muling sumibol ang buhay. Habang unti-unting dinadalaw ng antok si Sofia dahil sa pagod at lagnat, narinig niya ang mahinang pagtunog ng kanyang cellphone sa loob ng basang bag. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa huling lakas na meron siya, sinagot niya ito. Hello? Is nito Mrs. Sofia Valdez? Isang formal na boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Oo po. Sino ito? I am Attorney Santos, the legal counsel of your late father. I've been trying to reach you for days. May kailangan kang malaman tungkol sa huling testamento ng iyong ama, lalo na tungkol sa Casa de Esperanza at sa isang bank account na tanging ikaw lang ang may control. Are you in a safe place to talk? Nanigas ang buong katawan ni Sofia. Ang antok na kanina lang ay bumabalot sa kanya ay tila naglaho. Isang misteryosong kislap ang dumaan sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kisami ng dampa. Sa gitna ng kanyang pagkakalugmok, tila may isang pinto na muling bumubukas, isang pintong hindi alam ni Mark na kailanman ay umiiral. Dahan-dahang ibinaba ni Sofia ang telepono. Ang kanyang panginginig ay huminto. Hindi dahil sa init ng tsa, kundi dahil sa isang bagong layunin na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Kung akala ni Mark ay nakuha na niya ang lahat, nagkakamali siya. Ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Samantalang ang ulan ay patuloy na naghuhugas sa dumi ng lansangan kung saan itinapon si Sofia, ang loob ng Casa de Esperanza ay nagliliwanag sa karangyaan. Tila walang anumang trahedyang naganap. Ang amoy ng mamahaling alak at imported na pabango ay humahalo sa hangin, habang si Doña Remedios ay prenteng nakaupo sa paboritong sofa ni Sofia. Suot ang isang kulay gintong gown na tila ba may malaking selebrasyon. Sa wakas, Mark, nalinis din ang bahay na ito mula sa amoy ng isda at hirap. Wika ni Remedios habang hinihimas ang isang antigong kwintas na kinuha niya mula sa silid ni Sofia. Mabuti na lamang at pinalayas mo na ang babaeng iyon. Masyado siyang mapangapi. Akala mo kung sinong banal kung tumingin sa atin. Humigop si Mark ng wine. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Huwag na nating isipin yun, ma. Bukas na bukas, pipirmahan ko na ang loan agreement gamit ang pangalan niya. Ang kailangan ko lang ay mahanap ang orihinal na titulo ng lupa sa vault niya. Sigurado akong nandoon lang yon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok ang isang babaeng nakasuot ng napakaikling pulang damit. Si Chloe. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kapangahasan habang lumalapit kay Mark at yumayakap sa leeg nito. Leeg, babe, kailan mo ba ako bibilhan ng bagong kotseng pangako mo? Sabi mo, kapag wala na ang asawa mo, sa akin na ang lahat. Patience, Chloe, nakangising sagot ni Mark. Lahat ng kay Sofia ay magiging sa atin na. Pati ang bahay na ito, ang mga alahas niya, lahat. Inilabas ni Mark ang kanyang pitaka at iniabot ang isang credit card kay Chloe, isang supplementary card na nakakabit sa account ni Sofia. O heto, pumunta ka sa mall bukas at bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Isipin mo na lang na regalong pamamaalam yan mula sa ex-wife ko. Ngunit sa gitna ng kanilang tawanan, si Doña Remedios ay nagsimulang makaramdam ng hindi pagkakasundo. Ang kwintas na suot niya, na pag-aari ng yumaong ina ni Sofia, ay tila nagiging mainit sa kanyang balat. Nagsimulang mangati ang kanyang leeg at ang mapuputing bahagi nito ay nagkaroon ng mapupulang pantal. Marahas niyang kinamot ang kanyang balat. Ngunit lalo lamang itong humapdi. Tila ba ang alahas mismo ang tumatanggi na pasakop sa isang magnanakaw. Ang hapdi, ano ba itong kwintas na ito? Bulalas ni Remedios habang pilit na tinatanggal ang lock. Ngunit tila ba nabaon na ang metal sa kanyang laman. Ang kanyang marangyang anyo ay napalitan ng isang mukhang puno ng paghihirap at pagkairita. Isang kabaligtaran sa imaheng nais niyang ipakita sa kanyang mga kaibigan
sa social circle. Samantala, lumapit si Mark sa malaking vault na nakatago sa likod ng isang painting sa silid-aklatan. Ito ang vault, kung saan itinatago ni Sofia ang lahat ng mahahalagang dokumento ng kanilang pamilya. Gamit ang isang kodigo na sa tingin niya ay alam niya, pinihit ni Mark ang trangka. Narinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng bakal at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Inaasahan niyang makikita ang makakapal na bundle ng pera at ang titulo ng Casa de Esperanza. Ngunit nang hilahin niya ang pinto ng vault, ang kanyang ngiti ay biglang napawi. Walang laman ng vault, maliban sa isang piraso ng papel na nakatiklop ng maayos sa gitna. Dahan-dahang kinuha ni Mark ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit. Nang buksan niya ito, nakikita niya ang sulat kamay ni Sofia, direkta at matapang. Hindi lahat ng kumikinang ay sayo, Mark. Ang tunay na kayamanan ay hindi ninanakaw. Ito ay pinaghihirapan. At ang bahay na ito, hinding-hindi mo ito mahahawakan. Sa ilalim ng sulat ay may kalakip na kopya ng isang legal na dokumento, isang notice ng transfer of ownership na may petsang bago pa man ang kanilang huling pagtatalo. Ano ito? Sigaw ni Mark. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, dahilan upang mapatigil si Chloe at si Remedios sa kanilang ginagawa. Nasaan ang orihinal na titulo? Nasaan ang mga papeles? Sa gitna ng kanyang pagwawala, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa bangko. Your credit card ending in 4521 has been permanently blocked by the primary account holder. All transactions are declined. Natahimik ang buong silid. Ang marangyang ilaw ng Casa de Esperanza ay tila biglang naging malamig at mapanglaw. Napatingin si Mark sa dilim sa labas ng bintana, doon sa gitna ng ulan kung saan niya itinapon ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Sino ba talaga ang kanyang kinalaban? Pumailalim ang buong syudad sa sikat ng araw na tila nagbabadya ng isang bagong simula. Ngunit para kay Sofia, ang liwanag na ito ay hindi lamang sikat ng araw. Ito ay ang apoy ng kanyang muling pagkabuhay. Sa loob ng maliit na silid sa dampa ni Aling Tasing, tumayo si Sofia sa harap ng isang basag na salamin. Suot niya ang isang itim na business suit na dinala ni Attorney Santos. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luhang ibinuhos niya kagabi. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang martir ng Casa de Esperanza. Wala na ang bahid ng dugo sa kanyang labi at ang pasa sa kanyang pisngi ay tinakpan niya ng makapal na make-up. Tila isang baluti na magpoprotekta sa kanya mula sa anumang sakit. Handa na po ba kayo, Ma'am Sofia? Tanong ni Attorney Santos na naghihintay sa labas ng dampa. Higit pa sa handa, Attorney. Sagot ni Sofia, ang boses ay kasing lamig ng asero. Pagdating sa gusali ng Global Finance Group, kung saan si Sofia ang tumatayo bilang Vice President of Operations, natahimik ang lahat. Ang mga empleyado na dati ay nakikita siyang simple at laging nagmamadaling umuwi para ipagluto ang asawa, ay nagulat sa aura na dala niya ngayon. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng mensahe ng kapangyarihan. Diretso siyang pumasok sa kanyang opisina at hinarap ang kanyang secretary. I freeze ang lahat ng corporate accounts na may kinalaman sa pangalan ni Mark Valdez. Ngayon din. At tawagan ng security, siguraduhing walang sino mang hindi otorisado ang makakapasok sa floor na ito. Hindi pa lumilipas ang isang oras, narinig ang kaguluhan sa labas ng kanyang pinto. Ang boses ni Mark, na puno ng galit at desperasyon, ay umalingaw-ngaw sa lobby. Nasaan ang asawa ko? Sofia, lumabas ka riyan. Anong karapatan mong i-block ang mga account ko? Sigaw ni Mark habang pinipigilan ng dalawang security guard. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang pinto ng kanyang opisina. Nakatayo siya roon, kalmado,
habang pinagmamasdan ang lalaking dating itinuring niyang mundo. Si Mark ay mukhang hulas, gusot ang polo, pawis ang noo, at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bitawan ninyo siya! Utos ni Sofia sa mga guard. Pumasok si Mark sa loob at akmang lalapit para saktan muli si Sofia, ngunit tumayo si Attorney Santos sa pagitan nila. Isang maling galaw mo lang, Mr. Valdez, at idadagdag natin ang physical assault sa mga kasong kakaharapin mo. Napatigil si Mark, humihingal sa galit. Sofia, ano ba itong laro mo? Pinahiya mo ako sa bangko. At ang mga card ko, bakit hindi gumagana? Kailangan ko ng pera para sa supplier ko. Lumapit ng bahagya si Sofia. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang perang hinahanap mo, Mark, ay perang kinita ko. Ang perang winaldas mo sa sugal at sa ibang babae ay natapos na kagabi. Kasabay ng pagsara mo ng pinto ng bahay ko sa akin. Bahay mo? Bahay natin yun, sigaw ni Mark. Hindi. Mahinahong pagtatama ni Sofia. Ang Casa de Esperanza ay pamana ng mga magulang ko. Pinatira ko kayo roon dahil akala ko ay pamilya tayo. Pero dahil itinapon mo ako sa gitna ng bagyo, itinuturing ko na ring basura ang lahat ng pinagsamahan natin. Mula sa oras na ito, wala ka nang makukuha kahit isang sentimo mula sa akin. Hindi mo magagawa ito. Asawa kita. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Asawa? Ang asawa ay hindi nananakit. Ang asawa ay hindi nagnanakaw. Ang asawa ay hindi nagpaplano kung paano itatapon ang kanyang kabiyak kapag wala na itong pakinabang. Inilapag ni Sofia ang isang brown envelope sa mesa. Iyan ang petition for annulment at ang demand letter para sa lahat ng perang kinuha mo sa mga account ko nang walang pahintulot. Mayroon kang 24 oras para lisanin ang Casa de Esperanza kasama ang iyong ina. Kung hindi, ang pulis na mismo ang maglalabas sa inyo. Napaatras si Mark. Tila ngayon lang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ang babaeng akala niya ay kaya niyang kontrolin habang buhay ay biglang naging isang pader na hindi niya kayang buwagin. Sofia, pag-usapan natin ito. Nagkamali ako. Nabigla lang ako kagabi. Ang boses ni Mark ay nagsimulang manginig. Sinusubukang gamitin muli ang kanyang manipulasyon. Ang panahon ng pag-uusap ay tapos na, Mark. Pagputol ni Sofia, dadaan tayo sa korte at titiyakin ko na sa huli, mararamdaman mo ang bawat patak ng ulan na tiniis ko kagabi habang nakaluhod sa putikan. Tumalikod na si Sofia at bumalik sa kanyang upuan. Hindi na tiningnan ang lalaking nanginginig sa takot at galit. Nang isara ng security ang pinto at ilabas si Mark, napahawak si Sofia sa kanyang dibdib. Masakit pa rin, ngunit sa unang pagkakataon, ang sakit na yon ay hindi na nakakalumpo. Ito na ang kanyang lakas. Ang katahimikan sa loob ng Casa de Esperanza ay hindi na ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang abandonadong templo na unti-unti nang nilalamon ng dumi at kapabayaan. Sa loob lamang ng ilang oras na wala si Sofia, ang marangyang mansyon ay nagsimula nang magpakita ng mga lamat. Ang mga platong pinagkainan kagabi ay nakatambak pa rin sa lababo. Ang mga langaw ay nagsisimulang magpiesta sa tira-tirang pagkain at ang amoy ng panis na ulam ay humahalimuyak na sa malawak na kusina. Si Doña Remedios ay nakatayo sa harap ng high-tech na induction stove. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding inis. Sanay siya na ang kape ay nakahanda na sa mesa at ang almusal ay mainit na isinisilbi ni Sofia. Ngunit ngayon, ang kanyang tiyan ay kumakalam. Sinubukan niyang pindutin ang mga baton sa kalan, ngunit tila ba ayaw nitong sumunod sa kanya. Sa kanyang pagkainip, marahas niyang ipinatong ang isang mamahaling kawali, ngunit dahil hindi niya alam ang tamang setting, ang usok ay nagsimulang bumalot sa kusina hanggang sa tumunog ang fire alarm sa kisame. Walang hiyang kala nito. Pati ba naman ikaw? Kinakalaban ako.
Sigaw ni Remedios habang pilit na pinapaypayan ang usok gamit ang kanyang mamahaling abaniko. Eksaktong dumating si Mark na mas mukhang miserable pa kaysa sa kanyang ina. Ang kanyang polo ay basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng ningning. Bagsak ang kanyang mga balikat habang dire-diretsyong naupo sa hapagkainan na puno ng alikabok. Ma, itigil niyo na yan. Walang buhay na sabi ni Mark. Wala na tayong oras para sa luto-luto na yan. Kailangan nating mag-impake. Napatigil si Remedios. Ang kanyang abaniko ay nanatili sa hangin. Anong sabi mo? Mag-impake? Mark, anak, hindi mo ba nakuha ang pirma ng babaeng yan? Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Hindi ako nagbibiro, ma. Pinahiya niya ako sa harap ng lahat. May abogado siya. At ang masama pa, nalaman niya ang tungkol sa mga loan na kinuha ko. Galit na bulyaw ni Mark sabay hampa sa mesa. Binigyan tayo ng 24 oras para umalis dito. Kung hindi, kakalad ka rin tayo ng pulis sa harap ng mga kapitbahay nating mapanghusga. Hindi maaari. Hindi niya magagawa ito sa atin. Sa akin ang bahay na ito. Ang boses ni Remedios ay naging matinis sa takot at pagtanggi. Dito ako mamamatay sa mansyong ito. Anak, gumawa ka ng paraan. Tawagan mo si Chloe. Di ba sabi niya mayaman ang pamilya niya? Humiram ka muna sa kanya. Napatawa ng mapait si Mark, isang tawang puno ng pagsisisi. Si Chloe, sinubukan ko siyang tawagan kanina pa, ma. Pero alam niyo ba kung anong nangyari? Hindi na makontak ang number niya. At nang pumunta ako sa kondo niya, sabi ng lobby guard, nag-check out na raw siya kaninang umaga. Dala ang lahat ng maleta niya. Iniwan na niya tayo, ma. Kinuha niya ang huling perang cash na nasa vault ko bago pa ito ma-freeze ni Sofia. Napaatras si Remedios hanggang sa mapaupo siya sa isang silya. Ang kanyang mundong binuo sa kasinungalingan at pang-aapi ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Mark sa kanilang silid-tulugan upang maghanap ng maisusuot na malinis na damit. Binuksan niya ang aparador, ngunit ang tumambad sa kanya ay ang mga damit na hindi pa nalalabhan at hindi pa napaplansa. Nakita niya ang isang puting polo shirt na paborito niya. Ito ang polong laging maingat na nilalabhan ni Sofia gamit ang kamay dahil alam nitong madaling masira ang tela. Dahan-dahang kinuha ni Mark ang polo. Inilapit niya ito sa kanyang mukha. Umaasang maamoy pa ang bango ng fabric softener na laging ginagamit ni Sofia. Ngunit sa halip na bango, ang amoy ng amag at pawis ang sumalubong sa kanya. Doon, sa isang maliit na sandali ng katahimikan, naalala niya kung paano siya gisingin ni Sofia nang may ngiti, kung paano nito inaayos ang bawat detalye ng kanyang buhay nang hindi nagrereklamo. Naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang dibdib. Hindi dahil mahal niya si Sofia, kundi dahil ngayon lang niya na-realize kung gaano kalaki ang nawala sa kanya nang itapon niya ang aliping, gumagawa ng lahat para sa kanya. Sofia! Bulong niya, ngunit ang pangalang iyon ay tila naging isang sumpa na bumalik sa kanya. Biglang binalot ng madilim na kumot ang bawat sulok ng mansyon nang tuluyang mamatay ang mga ilaw. Ang aircon na nagbibigay ng lamig ay tumigil sa pag-ugong. Ang lahat ng appliances na nagpapatunay ng kanilang karangyaan ay naging mga inutil na piraso ng bakal. Ang ilaw! Mark, ang ilaw! Sigaw ni Remedios mula sa kusina. Ang boses ay puno ng histerya sa gitna ng kadiliman. Pinutulan na tayo, ma. Malamig na sabi ni Mark habang nakatingin sa labas ng bintana. At bukas, kahit ang tubig at ang bubong na ito, kukunin na rin niya. Sa labas, ang Casa de Esperanza ay tila isang malaking kabaong na itim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga taong naninirahan sa loob ay nagsisimula nang maranasan ang tunay na lamig. Ang lamig ng buhay na walang pag-ibig, walang pera, at higit sa lahat, walang dangal. Sa loob ng tahimik na opisina ni Sofia,
Tanging ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang kaluskos ng mga papel na binubuklat ni Attorney Santos ang maririnig. Ang liwanag mula sa lamp sa mesa ay tumatama sa mukha ni Sofia, na sa bawat segundong lumilipas ay tila lalong nagiging asero ang anyo. Hawak niya ang isang asul na folder, ang mga lihim na transaksyon ni Mark na matagal na nitong itinago sa ilalim ng mga pekeng kumpanya. Hindi lang ito basta utang sa sugal, Sofia. Seryosong pahayag ni Attorney Santos habang itinuturo ang isang lagda sa dokumento. Sinubukan ni Mark na ibenta ang titulo ng Casa de Esperanza sa isang real estate developer. Ang masama pa rito, ang kumpanyang kausap niya ay pag-aari ng mga Villarraza, ang mortal na kalaban ng tatay mo sa negosyo noon. Napatitig si Sofia sa dokumento. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa gilid ng folder hanggang sa mayari ang papel. Ganon na ba siya kadesperado? Ibebenta niya ang legacy ng pamilya ko sa mga taong sumira sa huling mga taon ng buhay ni Papa? At may isa pa, dagdag ng abogado. Inilabas niya ang isang profile picture mula sa isang private investigation report. Ang babaeng kinakasama niya, si Chloe. Ang tunay niyang pangalan ay Celine Morales. Hindi siya isang mayamang socialite. Siya ay isang dating empleyado ng mga Villarraza. Pinadala siya para akitin si Mark at makuha ang kontrol sa lupain ng Casa de Esperanza dahil plano nilang gawin itong daan para sa isang malaking mall project. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sophie. Ang sakit na naramdaman niya noong gabi ng anibersaryo ay napalitan ng isang malalim na pagkamuhi. Hindi lang para kay Mark, kundi para sa sarili niyang pagkabulag. Ginamit nila ang kahinaan ni Mark at ginamit naman ni Mark ang pagmamahal ko para busugin ang sarili niyang ambisyon. Tumayo si Sofia at lumapit sa malawak na bintana ng kanyang opisina. Mula rito, tila maliliit na langgam ang mga sasakyan sa ibaba. Napansin niya sa isang sulok ng kanyang lamesa ang isang maliit, luma, at kupas na litrato. Ang litrato nila ng kanyang ama noong bata pa siya, nakatayo sa harap ng malaking gate ng Casa de Esperanza. Naalala niya ang huling sulat ng kanyang ama. Sofia, bantayan mo ang mga buwitre. Ang tunay na kayamanan ay nasa ilalim ng pundasyon, hindi sa kinang ng ginto. Dati, akala niya ay talinghaga lang iyon. Pero ngayon, sa gitna ng pagtataksil ni Mark, tila nagkaroon ng bagong kahulugan ang bawat salita ng kanyang ama. Attorney, ituloy mo ang investigasyon sa koneksyon ni Mark at ng mga Villarraza. Utos ni Sofia, ang kanyang boses ay walang panginginig. Gusto kong malaman kung may iba pa silang ninakaw. At tungkol kay Celine, huwag niyo muna siyang galawin. Hayaan nating isipin ni Mark na may kakampi pa siya. Hanggang sa siya na mismo ang magsuka ng katotohanan. Habang papalubog ang araw, nakatanggap si Sofia ng isang mensahe sa kanyang pribadong telepono. Isa itong larawan. Mula ito sa isang hindi kilalang source. Sa larawang yon, makikita si Celine o Chloe na nakikipagkamay sa isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong sa loob ng isang madilim na restaurant. Ang lalaki ay walang iba, kundi si Don Rafael Villarraza. Ang mas masakit, sa background ng larawan ay makikita ang isang blueprint ng Casa de Esperanza na nakalatag sa mesa. Isang petsa ang nakatatak sa kanto ng litrato, isang linggo bago ang gabi ng kanilang anibersaryo. Nabitawan ni Sofia ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang tunay na katotohanan ay mas mapait pa sa kanyang inaasahan. Hindi lang siya basta pinagtaksilan sa puso. Binalak din siyang hut-hutan at nakawan ng lahat ng alaala ng kanyang mga magulang ng mismong taong nangako na poprotekta sa kanya. Naging bulag ako, attorney, bulong ni Sofia. Ang boses ay puno ng pait. Pinatuloy ko ang isang ahas sa loob ng aking tahanan at hinayaan ko siyang tukaing paunti-unti ang pundasyon ng aking buhay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sofia, pag-alon ni Attorney Santos. Ang mga taong gahaman ay eksperto sa pagpapanggap. Ngunit ngayon,
Hawak na natin ang dulo ng sinulid. Ang kailangan na lang nating gawin ay hilahin ito hanggang sa mawasak ang kanilang buong plano. Samantala, sa loob ng Casa de Esperanza, ang kadiliman ay tila may sariling buhay. Si Mark ay nakaupo sa sahig ng kanilang silid, tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagbibigay ng anyo sa kanyang paligid. Ang anino niya sa dingding ay tila isang halimaw na nagbabantay sa kanyang pagbagsak. Kanina pa siya tawag ng tawag kay Celine, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay Amechi, ang mechanical na boses ng operator. Ang bawat "the number you dialed is incorrect" ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Sa kanyang harapan ay nakakalat ang mga walang lamang bote ng alak at ang mga sulat ng paniningil na kanina pa dumarating. Hindi ako pwedeng bumagsak ng ganito. Pagkausap ni Mark sa sarili, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng pamumula. May pirma pa rin ako. May karapatan pa rin ako sa bahay na ito. Hindi ako papayag na isang babae lang ang tatapos sa akin. Dahan-dahang tumayo si Mark. Ang kanyang mga hakbang ay hindi sigurado dahil sa impluwensya ng alak. Pumunta siya sa silid ni Doña Remedios at nakita ang kanyang ina na nakabalot sa makapal na kumot, nanginginig sa takot at lamig. "Ma, kailangan nating kumilos," matigas na sabi ni Mark. "Hindi tayo aalis dito. Kung kailangang dumanak ang dugo bago makuha ni Sofia ang bahay na ito, hahayaan ko. Pero bago yon, may isa pa akong alas na pwedeng gamitin." "Ano yon, anak?" tanong ni Remedios sa pagitan ng kanyang panginginig. "Ang mga dokumento sa bangko ng tatay ni Sofia," ani Mark na may mapanuyang ngiti. "May isang secret account na hindi alam ni Sofia, pero nabanggit sa akin ni Celine noon. Kung makuha ko ang code niyon, hindi na natin kailangan ang pirma niya." Ngunit habang nagsasalita si Mark, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang gate. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanilang bintana, tahimik na nagmamasid sa bawat galaw ng mga taong nasa loob ng mansyon. Kinabukasan, maagang lumabas si Sofia mula sa dampa ni Aling Tasing. Nais niyang bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang bago ang formal na paghahain ng kaso sa korte. Habang naglalakad siya sa sementeryo, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang balikat. Nang makarating siya sa tapat ng nicho, nagulat siya nang makitang may isang sariwang buke ng mga bulaklak na doon. Mga puting liryo, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. At sa gitna ng mga bulaklak ay may isang maliit na card na may nakasulat na, "Ang katarungan ay malapit na. Sofia, bantayan mo ang iyong likuran." Lumingon si Sofia sa paligid, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga rebultong bato at ang malawak na damuhan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Hindi lang si Mark ang kailangan niyang katakutan. May ibang puwersa na nakikialam sa kanyang buhay at hindi niya alam kung ito ba ay kakampi o isa pang kaaway na naghihintay ng pagkakataon. Sa malayo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umandar palayo. Nag-iiwan ng usok na tila isang itim na belo sa gitna ng katahimikan ng sementeryo. "Sofia, parang awa mo na. Nagkamali ako. Lasing lang ako noon. Hindi ko alam ang mga sinasabi ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang pamilya ko." Ang boses ni Mark ay nanginginig, puno ng emosyon na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang puso. Nakaluhod siya ngayon sa gitna ng isang mataong coffee shop. Hindi inaalintana ang mga mata ng mga taong nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng skirt ni Sofia, habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Si Sofia ay nakaupo lamang, tuwid ang likod, at tila isang estatwang gawa sa marmol. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa, at ang bawat usok na lumalabas mula rito ay tila nagsisilbing harang sa pagitan nila. Pinanood niya ang paghulas ng lalaking dating itinuring niyang bayani.
Nakita niya ang bawat butil ng pawis sa noo nito at ang pamumula ng mga mata na tila ba dumanas ng matinding puyat. Tumayo ka riyan, Mark. Pinagmumukha mong tanga ang sarili mo. Malamig na utos ni Sofia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng awa, kundi puno ng matinding pagkadiri. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Pagmamatigas ni Mark. Kailangan kita, Sofia. Ang bahay. Si Mama. Nagkakasakit na siya sa sobrang stress. Wala kaming matuluyan. Parang awa mo na. Bawiin mo ang eviction notice. Magbabago ako, pangako. Sa isang sandali, tila lumambot ang mga mata ni Sofia. Naalala niya ang mga unang taon ng kanilang relasyon. Ang mga pangako sa ilalim ng buwan. Ang mga panahong tila totoo, ang lahat ng kanyang ipinapakita. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Mark na nasa ibabaw ng mesa. Dahil sa posisyon ni Mark na nakayuko, hindi niya napansin na umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang notification mula sa Chloe ang lumitaw. "Babe, nasaan ka na?" Sabi mo, hututan mo lang siya ng huling pirma, tapos itatakas na natin ang pera sa bangko. Huwag kang magpakadrama riyan. Nainip na ako sa hideout. Napatigil ang mundo ni Sofia. Ang huling hibla ng pag-asa na baka lang naman, ay nagsisisi talaga ang lalaking ito ay tuluyang naputol. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Dahan-dahang ibinaba ni Sofia ang kanyang tasa. Ang tunay na mukha ng demonyong nasa harap niya ay tuluyan ng nalantad. "Kaya mo palang maging ganitong kagaling na actor, Mark," mahinahong sabi ni Sofia, ngunit ang bawat salita ay tila may kasamang talim. "Sofia, anong sinasabi mo?" tanong ni Mark. Pilit na ibinabalik ang kanyang naluluhang anyo. Sa halip na sumagot, mabilis na dinampot ni Sofia ang tasa ng tsaa, na hindi na gaanong mainit pero sapat na para magdulot ng gulat, at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa ulo ni Mark. Ang tubig ay dumaloy sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, at pumatak sa kanyang mamahaling polo shirt. Napatayo si Mark sa gulat. Ang kanyang maskara ng pagiging kawawa ay biglang naglaho. "Ano ba? Nababaliw ka na ba?" Pak! Isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanang pisngi ni Mark. Ang tunay na lakas ng isang babaeng binaliwala, minaltrato, at pinagtaksilan ay ibinuhos ni Sofia sa isang hagupit. Ang ulo ni Mark ay tumagilid at ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Dahilan upang mapasinghap ang mga nakasaksi. "Ang sampal na yan ay para sa anibersaryong sinira mo," sabi ni Sofia. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. "Ang tsaa na yan ay para sa lahat ng pawis at pagod na ibinigay ko para buhayin ang isang linta na gaya mo." Inilapit ni Sofia ang kanyang mukha sa nanginginig na mukha ni Mark. "Nakita ko ang text ni Chloe, Mark. Alam ko ang plano ninyong pagtakas sa pera ni Papa. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi lang eviction notice ang matatanggap mo bukas. Inihanda ko na rin ang kasong attempted estafa at falsification of documents." Nawalan ng kulay ang mukha ni Mark. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. "Mula ngayon, Mark Valdez, hindi na kita kilala, at ang Casa de Esperanza? Sisiguraduhin kong hindi mo man lang matatanaw ang gate nito mula sa loob ng rehas." Pagtatapos ni Sofia, tumalikod si Sofia at dire-diretsyong naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan. Tila ba may mabigat na kadena ang tuluyan nang napigtas mula sa kanyang mga paa. Hindi na siya lumingon pa. Kahit narinig niya ang pagwawala ni Mark sa loob ng cafe, ang pagbagsak ng mga silya at ang kanyang mga mura na puno ng desperasyon. Paglabas niya, ang hangin ay sariwa at malinis. Ngunit sa kanto ng kanyang mga mata, napansin niya muli ang isang itim na sasakyang nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Ang driver ay nakasuot ng sunglasses, ngunit ramdam ni Sofia
na nakatitig ito sa kanya. Sino ang taong ito? Bakit tila sinusundan siya nito sa bawat krusyal na sandali ng kanyang buhay? Sa gitna ng kanyang tagumpay laban kay Mark, isang bagong kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ang laban kay Mark ay tila tapos na, ngunit ang tunay na misteryo sa likod ng kanyang pagbangon ay nagsisimula pa lamang. Ang dilim na bumabalot sa Casa de Esperanza ay tila isang malapot na putik na dahan-dahang sumasakal sa huling bakas ng dangal ni na Mark at Doña Remedios. Wala na ang malamig na simoy ng aircon. Ang tanging nararamdaman sa loob ng mansyon ay ang malagkit na init ng gabi at ang amoy ng basura na nagsisimula ng mangamoy sa labas ng pinto. Sa loob ng kusina, narinig ang paulit-ulit na pagpikit ng gripo, ngunit walang kahit isang patak ng tubig ang lumalabas. Si Doña Remedios ay nakatayo sa harap ng lababo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling seda na duster ay basa na ng pawis. Ang kanyang lalamunan ay tila disyerto sa sobrang tuyot. Mark! Mark! Wala na ring tubig! Paano ako maghihilamos? Paano tayo iinom? Ang boses ni Remedios ay puno ng pag-aralgal, malayo sa dating awtoridad na taglay nito. Lumabas si Mark mula sa silid-aklatan. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Maano ba? Wala na tayong kuryente. Wala na ring tubig. Pinutol na lahat dahil hindi na bayaran ang mga bill na nakapangalan kay Sofia. Saan ako kukuha ng pambayad? Lahat ng pinsan natin hindi na sumasagot sa tawag ko. Anong hindi sumasagot? Di ba tayo ang nagpaaral sa anak ni Primo? Di ba tayo ang nagpautang kay tita nena mo? Histerikal na tanong ni Remedios. Iyon ang akala nila, ma. Pero alam na nila ang balita. Alam na nilang pinalayas tayo ni Sofia at wala na tayong hawak na pera. Sa mundong ito, kapag wala ka ng pakinabang, wala ka na ring kamag-anak. Ang boses ni Mark ay puno ng pait. Dahil sa matinding uhaw, napilitan si Doña Remedios na lumabas ng bahay dala ang isang timba. Kailangan niyang pumunta sa lumang poso sa likod ng subdivision, isang lugar na dati ay itinuturing niyang para lamang sa mga hampas lupa. Habang naglalakad siya sa kalsada, pilit niyang itinatakip ang kanyang mukha, ngunit naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa bintana ng mga kapitbahay. Ang bawat bulong ng mga tsismosa ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Nang makarating sa poso, hirap na hirap siyang iginawad ang lever ng bakal. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang braso ay nagdudulot ng sakit sa kanyang mga kalamnan na hindi sanay sa hirap. Ang tunay na hapdi ay hindi ang pagod, kundi ang makita ang kanyang sariling refleksyon sa tubig ng timba, isang matandang babaeng dugyot, talunan at iniwan ng karangyaan. Pagbalik niya sa loob, nakaramdam siya ng matinding gutom. Binuksan niya ang cabinet, ngunit wala siyang nakitang kahit anong luto. Ang tanging nandoon ay isang pakete ng instant noodles. Dahil walang kuryente para sa takure at walang apoy para sa kalan, napilitan siyang gawin ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pakete. Kinuha niya ang tuyong noodles at sinimulang kagatin ito ng hilaw. Ang bawat lutong ng noodles sa loob ng kanyang bibig ay tila isang malakas na tunog na umaalingaw-ngaw sa tahimik at madilim na kusina. Habang pilit niyang nilulunok ang tuyot at matigas na pagkain, biglang bumaha sa kanyang isipan ang alaala ng mga putaheng inihahanda ni Sofia noon, ang mainit na sinigang na may malalambot na karne, ang adobong nagmamantika sa sarap, at ang bagong saing na kanin na laging nakahain ng may pagmamahal. Napatigil si Remedios sa pagnguya. Ang bawat butil ng tuyong noodles ay naging parang abo sa kanyang bibig. Doon, sa gitna ng kadiliman at gutom, pumatak ang kanyang mga luha. Hindi ito luhang galing sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kundi luhang galing sa galit dahil wala na si Sofia na magsisilbi sa kanya. Nasaan ka na ba, Mark?
Bulong niya habang kinakamot ang kanyang leeg na patuloy na nangangati dahil sa alahas na kanyang ninakaw. Eksaktong pumasok si Mark sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ma, wala na siya. Sino? Si Sofia? Tanong ni Remedios. Hindi ma, si Chloe, si Celine. Sigaw ni Mark habang hila-hila ang isang maliit na jewelry box na dati ay puno ng pera at mga alahas ni Sofia. Wala na ang laman ng vault sa taas. Kinuha niya ang huling cash na itinago ko. Pati ang huling piraso ng alahas na balak nating ibenta. Tinangay na niya lahat. Nabitawan ni Remedios ang hawak na tuyong noodles. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang tunog na rin ng kanilang huling pag-asa na gumuho. Iniwan niya ako, ma. Binalasubas niya ako. Napasandal si Mark sa pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang yakap ang sariling mga tuhod. Sa labas, ang langit ay tila nagbabadya ng isa pang malakas na ulan. Ang Casa de Esperanza, ang bahay ng pag-asa, ay tuluyan ng naging Casa de Karma. At para kina Mark at Remedios, ang gabi ay nagsisimula pa lamang maging mahaba at madugo sa aspeto ng kanilang mga emosyon. Ang liwanag ng umaga ay walang awang ibinunyag ang bawat dumi at kapabayaan sa paligid ng Casa de Esperanza. Ang mga damo sa hardin ay nagsisimula ng tumaas at ang pintuan ng mansyon na dati ay laging makinang ay punong-puno na ngayon ng mga bakas ng daliri at alikabok. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, narinig ang paghinto ng 3 sasakyan sa harap ng gate. Isang itim na sedan, isang police mobile at isang van. Bumukas ang pinto ng sedan at lumabas si Sofia. Suot niya ang isang puting blusa at itim na pantalon. Simple pero puno ng awtoridad. Sa tabi niya ay si Attorney Santos at 2 unipormadong pulis. Hindi na kailangan ng susi. Sa utos ng batas, ang malaking gate na minsan ay naging harang sa kalayaan ni Sofia ay dahan-dahang itinulak ng mga awtoridad. Ang bawat hakbang ni Sofia sa semento ng driveway ay tila isang pagbabalik tanaw sa gabing itinapon siya rito. Ngunit ngayon, ang kanyang mga paa ay hindi na nanginginig. Ang kanyang tingin ay diretso sa pintuan ng mansyon na dahan-dahang bumukas. Lumabas si Mark, gusot ang damit at gulo-gulo ang buhok. Sa likod niya ay si Doña Remedios na agad na nagsimulang magsisigaw nang makita ang mga pulis. Anong karapatan ninyong pumasok dito? Magnanakaw. Mga magnanakaw kayo. Ang tili ni Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Pilit na kumukuha ng atensyon mula sa mga kapitbahay na nagsisimula nang lumabas ng kanilang mga bahay. Mark, tawagan mo ang mga kaibigan mo. Paalisin mo ang mga taong ito. Mrs. Valdez, mayroon kaming court order. Mahinahong pahayag ni Attorney Santos habang itataas ang isang legal na dokumento. Ang Casa de Esperanza ay opisyal nang naibalik sa pangalan ni Sofia Morales. Kayo ay binibigyan ng huling 10 minuto para kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang property na ito. Hindi ako aalis. Naglulupasay si Remedios sa sahig ng porch. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humahawak sa hamba ng pinto. Dito ako namuhay. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sofia, hayop ka. Pagkatapos kitang patirahin dito, ganito ang igaganti mo. Tiningnan ni Sofia ang matandang babaeng nagwawala sa sahig. Wala na siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na pagkapagod. Pinatira ninyo ako rito, ma. Sa bahay na binili ng tatay ko. Sa bahay na ako ang nagbabayad ng buwis at kuryente sa loob ng 5 taon. Nagkakamali kayo. Ang tanging bagay na ibinigay ninyo sa akin sa bahay na ito ay pait at pasakit. Sofia, parang awa mo na. Kahit 1 linggo lang. Pabulong na pagsusumamo ni Mark, ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng gumuho. Wala kaming matutuluyan. Wala kaming pera. Mayroon kayong 10 minuto, Mark.
Malamig na tugon ni Sofia. Ang mga gamit na kinuha ninyo sa akin, ang mga alahas na tinangay ni Celine, iyon na ang huling kabayaran sa lahat ng ginawa nyo. Nagsimula ang mga pulis na pumasok sa loob para bantayan ang pag-iimpake ng mag-ina. Ang eksena ay tila isang teleserye sa tunay na buhay. Ang mga mamahaling vase na dati ay ipinagmamalaki ni Remedios ay isa-isang nanginginig sa bawat hakbang ng mga awtoridad. Ang mga damit ni Mark at Remedios ay isinisilid na lamang sa mga basurahan na plastik dahil wala na silang sapat na maleta. Bago lumabas, pumasok si Sofia sa kusina. Nakita niya sa isang sulok ang kanyang lumang apron, ang simbolong ginamit niya noong siya ay nagsisilbi pa sa kanila nang walang reklamo. Dahan-dahan niya itong kinuha, tiningnan ng sandali, at pagkatapos ay binitawan ito sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng tela sa maduming tiles ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang pagiging martir. Nang ilabas na ng mga pulis si Remedios, ang matanda ay patuloy pa rin sa pagmumura at pag-iyak, ngunit wala nang sino man ang nakikinig. Isinakay sila sa isang lumang taxi na tinawag ng mga pulis para sa kanila. Habang paalis ang taxi, nakita ni Sofia si Mark na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Isang tingin na napuno ng pagsisisi, galit at kawalan ng pag-asa. Ma'am Sofia, tapos na po. Nakalock na ang lahat ng pinto. Ulat ng isang pulis. Nakahinga ng malalim si Sofia. Tumingin siya sa malawak na salas ng Casa de Esperanza. Ang bahay ay bakante, madumi at malungkot. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malinis na ang hangin sa loob nito. Attorney, tawagan mo ang cleaning services. Gusto kong mawala ang lahat ng amoy ng mga taong yun sa bahay na ito. Utos ni Sofia. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, isang pulis ang lumapit sa kanila. May hawak na isang maliit na envelope na nahanap sa ilalim ng kama ni Mark. Ma'am, nahanap po namin ito. Mukhang balak po itong itago ni Mr. Valdez. Binuksan ni Sofia ang envelope. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Nang makita ang isang lumang dokumento ng insurance, isang insurance policy na hindi niya alam na kinuha ng kanyang ama bago ito mamatay. Ang beneficiary ay hindi si Sofia, kundi isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Isidro Salvador. Nangunot ang noo ni Sofia. Sino si Isidro Salvador? At bakit ang insurance na ito ay may halagang sapat para bumili ng isa pang mansyon? Ang tagumpay ni Sofia sa pagbawi ng bahay ay tila nabahira ng isang bagong misteryo. Ang lihim ng kanyang ama ay mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya. Ang malamig na rehas ng selda ay tila mga daliring bakal na humahawak sa huling hininga ng kalayaan ni Mark. Sa loob ng maliit at madilim na presinto, ang amoy ng luma at basang semento ay humahalo sa amoy ng pawis at desperasyon. Wala na ang mamahaling pabango. Wala na ang kislap ng mga designer na relo. Tanging ang suot niyang gusot na t-shirt na may mantsa ng luha ang natitira sa lalaking minsang naghari-harian sa Casa de Esperanza. Naupo si Mark sa gilid ng matigas na higaan. Ang kanyang mga kamay ay nakaposas habang nakatitig sa kawalan. Ilang oras lang ang nakalilipas, sinubukan niyang gamitin ang pekeng dokumento ng insurance na nahanap niya, ngunit hindi niya alam na ito ay isang pain na inihanda ni Attorney Santos. Sa sandaling itangkain niyang i-claim ang pera sa bangko, ang mga operatiba ng pulisya ay agad na sumulpot sa kanyang likuran. Ang tunog ng paglock ng posas sa kanyang mga pulso ay tila ang huling hatol ng tadhana. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang masikip at mabahong eskinita, si Doña Remedios ay nakaupo sa isang lumang silya sa labas ng isang barong-barong. Ang kanyang balat na dati ay laging pinapahiran ng mamahaling lotion ay puno na ngayon ng kagat ng lamok at dumi. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo habang pinagmamasdan ang mga bata sa kalsada na naglalaro sa putikan. Napilitan siyang mangutang ng isang pirasong tinapay
sa tindahan sa kanto. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay isang mapait na wala kaming tiwala sa mga taong hindi marunong magbayad. Ang dating reyna ng mansyon ay isa na ngayong aninong hindi pinapansin ng mundo. Bumukas ang pinto ng bisitahan sa presinto. Pumasok si Sofia. Ang kanyang bawat hakbang ay nagbibigay ng tunog sa sahig na tila isang marcha ng katarungan. Nang makita ni Mark si Sofia, agad itong lumapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-asang baka narito ito para iligtas siya. Sofia! Sofia! Alam kong hindi mo ako matitis. Ang boses ni Mark ay puno ng maling akala. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Sabihin mo na asawa mo ako. Itong lahat. Si Celine ang may gawa nito. Niloko niya ako, Sofia. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Tiningnan siya ni Sofia. Isang tinging hindi na nagtataglay ng galit, kundi isang malalim at tuyot na awa. Iyong uri ng awa na ibinibigay natin sa isang nilalang na wala ng pag-asang magbago. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mark ay tila mga sirang plaka na wala ng himig sa pandinig ni Sofia. Mark, tama na. Mahinahong pagputol ni Sofia sa kanyang mga pagsusumamo. Huwag mo nang gamitin ang pangalan ko para iligtas ang sarili mo. Hindi ako narito para magpiyansa sa'yo. Narito ako para ibalik ang isang bagay na matagal ko nang dapat binitawan. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang kanyang bag at inilabas ang kanyang singsing sa kasal. Ang ginto nito ay makinang pa rin sa ilalim ng malamig na ilaw ng presinto. Ngunit para kay Sofia, ito ay isa na lamang mabigat na kadena na kailangan ng putulin. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng lamesang bakal na namamagitan sa kanila. Ang tunog ng metal na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang formal na pagtatapos sa 5 taon ng kanyang pagtitiis. Iyan na ang huling piraso ng ating nakaraan. Wika ni Sofia, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Tungkol naman kay Isidro Salvador, gusto mo bang malaman kung sino siya? Siya ang taong pinagkakatiwalaan ni Papa na magbantay sa akin mula sa malayo. Ang lalaking nakaitim na sasakyan na nakita mo? Siya yon. Siya ang nagbigay sa akin ng lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo, ng pakikipagsabwatan mo sa mga bilarasa, at ng lahat ng kasinungalingan ninyo ng iyong ina. Namilog ang mga mata ni Mark. Ang kanyang mga labi ay nanginig, habang pilit na humahawak sa rehas. So, matagal mo na palang alam? Pinanood mo lang akong magmukha-mukhang tanga? Pinanood ko ang sarili mong mga desisyon na sirain ang buhay mo, Mark. Sagot ni Sofia. Binigyan kita ng maraming pagkakataon na maging tapat, pero pinili mong maging traidor. Ngayon, harapin mo ang bunga ng iyong mga tanim. Tumayo na si Sofia at hindi na lumingon pa sa huling hiyaw ni Mark na puno ng mga mura at pagsisisi. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang balat. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hininga niya ay tila mas malalim at mas malinis. Samantala, sa labas ng isang pampublikong ospital, si Doña Remedios ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa maduming pader. Ang kanyang leeg ay punong-puno na ng sugat dahil sa matinding pangangati mula sa ninakaw na kwintas na hindi na niya maalis. Ayon sa mga doktor, ito ay isang malalang uri ng skin infection na lumala dahil sa dumi at stress. Wala siyang pambili ng gamot at ang tanging kasama niya ay ang isang plastic na bag na naglalaman ng kanyang mga lumang duster. Nakita ni Remedios ang isang pamilyar na itim na sasakyan na huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana nito at nakita niya ang mukha ni Sofia. Inasahan ni Remedios na mumurahin siya nito o pagtatawanan. Ngunit sa halip, isang puting envelope ang inihulog ni Sofia sa kanyang harapan. Gamitin niyo yan para sa gamot niyo, sabi ni Sofia. Ang boses ay walang halong emosyon. Iyan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa pamilya niyo. Pagkatapos nito,
Huwag na nating kilalanin ang isa't isa. Umandar palayo ang sasakyan. Iniwan ang matanda na nakatulala sa envelope sa gitna ng usok ng mga bus at ingay ng kalsada. Ang dating reyna ng Casa de Esperanza ay naiwang mag-isa. Hawak ang limos mula sa taong kanyang inalipusta. Habang bumibiyahe si Sofia patungo sa kanyang bagong simula, tinawagan niya si Aling Tasing. Nay, ihanda niyo na ang mga gamit niyo. Lilipat na tayo sa bagong bahay sa tabi ng dagat. Wala na pong luhang papatak, Nay. Tapos na ang gabi. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia habang nakatingin sa abot-tanaw. Ang paghihiganti niya ay hindi dumanak ng dugo, kundi dumanak sa anyo ng katarungang kusang dumating. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong pa ring naiwan. Sino ba talaga si Isidro Salvador sa buhay ng kanyang ama? At bakit tila may mas malalim pa itong kahulugan kaysa sa pagiging isang bodyguard lamang? Sabi ni Papa noon, ang dagat ang humuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan, ngunit hindi niya nabanggit na ang alat nito ay parang mga luhang kailangang dumanas sa ating mga pisngi bago natin mahanap ang tunay na kapayapaan. Tahimik na nakatayo si Sofia sa balkonahe ng isang maliit, ngunit magandang bahay na yari sa puting bato at kahoy, malayo sa ingay at pait ng lungsod. Dito sa tabing dagat ng Batangas, ang hangin ay hindi amoy usok o amoy ng pagkabulok ng Casa de Esperanza. Ito ay amoy ng alat, ng kalayaan, at ng bagong pag-asa. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Dahan-dahang binubura ang mga bakas ng sampal at pang-uuyam na tiniis niya sa loob ng 5 taon. Sa loob ng bahay, narinig ni Sofia ang mahinang kalantog ng mga pinggan at ang halimuyak ng ginataang isda na niluluto ni Aling Tasing. Walang sigawan, walang utos na parang sa alipin, at higit sa lahat, walang takot na nananahan sa bawat sulok ng tahanan. Sofia, anak, halika na, at mainit pa ang sabaw. Kailangan mong kumain ng mabuti para bumalik ang iyong lakas. Malumanay na tawag ni Aling Tasing. Lumapit si Sofia at naupo sa tapat ng matanda. Pinagmasdan niya ang mga kamay ni Aling Tasing na magaspang dahil sa pagtitinda ng isda, ngunit punong-puno ng kalinga. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang kamay ni Sofia at hinaplos ito. Isang simpleng kilos na nagdulot ng panunubig ng mga mata ni Sofia. Sa loob ng 5 taon, ang tanging haplos na natanggap niya ay ang haplos na nananakit o ang haplos na may hinihinging kapalit. Nay, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin ako sa putikan. Bulong ni Sofia. Huwag mong pasalamatan ng isang bagay na dapat ay tinatamasa ng bawat tao, anak. Ang pagmamahal ay hindi utang na loob. Ito ay kusang ibinibigay. Sagot ni Aling Tasing habang nilalagyan ng kanin ang plato ni Sofia. Sa gitna ng kanilang pagkain, isang marahang katok sa pintong kahoy ang pumukaw sa kanilang atensyon. Pagbukas ni Sofia, tumambad sa kanya ang lalaking nakasuot ng simpleng barong at itim na pantalon. Ang lalaking matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa itim na sasakyan. Ngayon, sa ilalim ng maliit na ilaw ng kanilang tahanan, nakita ni Sofia ang mukha nito ng malinaw. Siya ay may edad na, may mga puting buhok sa gilid ng kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng katapatan na tila pamilyar sa kanya. Isidro Salvador? Tanong ni Sofia niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Tumango ang lalaki at dahan-dahang yumuko bilang tanda ng paggalang. Ako nga, Ma'am Sofia. Patawad kung naging anino lang ako sa mahabang panahon. Iyon ang hiling ng inyong ama. Nahayaan kayong lumago sa sarili ninyong karanasan, ngunit huwag hayaang tuluyan kayong mawasak ng mga buwitre. Inabot ni Isidro ang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Narito ang huling bahagi ng kanyang testamento. Hindi ito tungkol sa pera o lupa. Ito ay tungkol sa katotohanan ng inyong pagkatao. Nang buksan ni Sofia ang kahon, nakita niya ang isang luma at kupas na liham, kasama ang isang gintong locket
na may larawan ng kanyang ina at ama noong sila ay bata pa. Binasa ni Sofia ang sulat sa kanyang isipan. Ang bawat salita ay tila tinig ng kanyang ama na bumubulong sa kanyang pandinig. Sofia, aking anak, ang Casa de Esperanza ay itinayo ko hindi para maging isang kulungan, kundi para maging isang kanlungan. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lakas na tumayo sa sarili mong mga paa. Si Isidro ay hindi lamang isang empleyado. Siya ang iyong tunay na tito, ang kapatid ng iyong ina na itinago ko upang maging huling depensa mo laban sa kasakiman ng mundo. Napaangat ang tingin ni Sofia kay Isidro. Ang panginginig sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit. Ito ay dahil sa pagkatuklas na sa kabila ng lahat ng kanyang pag-iisa, hindi siya kailanman pinabayaan ng tunay na pag-ibig. Tito, bulong ni Sofia, at ang salitang iyon ay tila isang gamot na nagpahilom sa huling sugat ng kanyang pagiging mamatir. Yumakap si Isidro sa kanyang pamangkin, isang yakap ng proteksyon at pamilya na matagal nang nawala sa buhay ni Sofia. Sa labas, ang dagat ay nanatiling payapa. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhangin, tila nakikigalak sa muling pagbubuklod ng pusong matagal na nag-isa. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, alam ni Sofia na may isang huling desisyon pa siyang kailangang gawin. Ano ang gagawin niya sa Casa de Esperanza? At paano niya tuluyang tatapusin ang anino ni Mark at Remedios sa kanyang buhay upang ang kanyang bukas ay maging ganap na malaya? Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Batangas ay hindi kasing lupit ng mga ilaw sa lungsod. Ito ay may kasamang haplos ng hanging dagat na tila humahalik sa bawat pilat na iniwan ng nakaraan sa puso ni Sofia. Nakatayo siya sa harap ng malawak na asul na karagatan, habang ang kanyang mahabang bestida ay sumasabay sa indayog ng hangin. Wala na ang mabigat na business suit, wala na ang makapal na makeup na nagsilbi niyang baluti. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mukha ay kasing linis ng umaga. Tito, I've decided I won't sell the villa, mahinahong sabi ni Sofia habang nakatingin sa malayo. Napatigil si Tito Isidro sa pag-aayos ng kanilang gamit at lumapit sa kanya. Sigurado ka ba, Sofia? Marami ang gustong bumili ng Casa de Esperanza. It's a prime property. Pwede mong gamitin ang pera para sa iyong kinabukasan. Ngumiti si Sofia, isang ngiting hindi napilit. Hindi pera ang kailangan ko, Tito. Ang bahay na yon ay saksi sa pighati ko, pero saksi rin ito sa pagmamahal ni Papa. I want to turn it into a sanctuary, isang shelter para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso gaya ko. Tatawagin ko itong bahay ng pag-asa. I want every woman who enters that gate to feel that they are not alone, that they are queens of their own lives. Isang linggo matapos ang usapang yon, bumalik si Sofia sa lungsod para sa huling pagkakataon. Sa harap ng gate ng Casa de Esperanza, hindi na siya nakaramdam ng kaba. Ang malaking pinto na dati ay tila nagkukulong sa kanya ay dahan-dahan niyang itinulak. Ang loob ng mansyon ay malinis na. Wala na ang amoy ng panis na pagkain o ang aura ng kasamaan ni na Mark. Ang bawat sulok ay pininturahan ng puti at ang mga bintana ay nakabukas para papasukin ang liwanag at hangin. Pumunta siya sa silid-aklatan kung saan niya huling nakaharap si Mark. Doon, sinalubong siya ng kanyang mga abogado para sa pirmahan ng mga dokumento ng donasyon. Habang inilalapat niya ang kanyang ballpen sa papel, naramdaman niya ang isang huling panginginig sa kanyang kamay. Hindi ito takot. Ito ay ang huling pagpapakawala sa lahat ng bigat. It's done, Ma'am Sofia. The foundation is now legally the owner, anang abogado. Eksaktong paglabas niya ng mansyon, isang balita ang nakarating sa kanya mula kay Attorney Santos. Si Mark ay formal nang nasentensyahan ng 10 taong pagkabilanggo dahil sa estafa at falsification of documents. Samantala,
Si Doña Remedios ay dinala na sa isang public nursing home sa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang pag-iisip at katawan. Justice has been served, Sofia, sabi ni Attorney Santos. Ngunit bago pa man makasagot si Sofia, napansin niya ang isang figura sa kabilang panig ng kalsada. Isang babaeng balot na balot ng itim na tela, payat, at tila nagtatago sa anino ng mga puno. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na tumalikod ang babae at naglakad palayo ng mabilis. Si Celine iyon, si Chloe, ang babaeng akala ni Mark ay kanyang kakampi, na ngayon ay isa na ring takas, na namumuhay sa takot dahil sa mga bilarasa na kanya ring niloko. Napahinga ng malalim si Sofia. Hindi na niya kailangan pang humabol o maghiganti. Ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para ang bawat isa ay anihin ang kanilang itinanim. Sa kanyang huling gabi bago bumalik sa tabing dagat, pumunta si Sofia sa paboritong restaurant ng kanyang ama. Doon, habang naghihintay ng pagkain, isang estranghero ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang baso ng wine. "To your new beginning, Sofia," sabi ng lalaki, na may boses na tila pamilyar ngunit hindi niya matandaan kung saan narinig. Napatitig si Sofia sa lalaki. Ang mga mata nito ay may taglay na misteryo na tila may alam sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Bago pa siya makapagtanong, mabilis na nawala ang lalaki sa gitna ng karamihan. Iniwan lamang ang isang maliit na susi sa ibabaw ng mesa. Isang susi na may nakaukit na maliit na simbolo ng isang ibon na lumilipad. Lumipas ang 6 na buwan mula nang ang huling bakas ng puot ay lisanin ng bakuran ng Casa de Esperanza. Sa ilalim ng nag-aapoy na dapit hapon, ang dating madilim at malamig na mansyon ay tila naging isang malaking lampara na nagbibigay ng liwanag sa buong komunidad. Wala na ang amoy ng panis na ulam at alikabok. Ngayon, ang bawat pasilyo ay humahalimuyak sa bango ng sampagwita at bagong luto na tinapay. Nakatayo si Sofia sa gitna ng malawak na hardin. Pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa damuhan habang ang kanilang mga ina, mga kababaihang minsan ding binalasubas ng tadhana, ay masayang nag-uusap sa ilalim ng mga puno. Ang Casa de Esperanza ay ganap na ngang naging bahay ng pag-asa. Hindi na ito kabaong ng mga pangarap ni Sofia, kundi isang kanlungan kung saan ang bawat luhang pumatak ay nagiging binhi ng bagong simula. Sa kanyang silid, kinuha ni Sofia ang misteryosong susing may simbolo ng ibon na ibinigay sa kanya sa restaurant. Ginamit niya ito upang buksan ang isang maliit na compartment sa lumang lamesa ng kanyang ama na ngayon lang niya natuklasan. Sa loob nito ay walang ginto o titulo, kundi isang serye ng mga liham ng kanyang ina na puno ng pag-ibig at isang larawan ni Isidro Salvador na nooy kalaro pa niya noong bata. Natanto ni Sofia na ang tunay na kayamanan ay ang mga taong nanatili sa tabi mo kahit wala ka nang maibigay. Nabalitaan ni Sofia na si Mark ay naging tahimik na sa loob ng bilangguan. Wala na ang kanyang mga hiyaw ng galit. Tanging ang bawat pagbilang ng araw ang natitira sa kanya. Si Doña Remedios naman ay madalas daw makitang nakatulala sa bintana ng nursing home. Tinatawag ang pangalan ni Sofia tuwing sasapit ang oras ng hapunan, isang huli, at walang saysay na paghahanap sa kalingang kanyang itinapon. "Sofia, anak, tara na sa loob. Magsisimula na ang selebrasyon," tawag ni Tito Isidro na ngayon ay tumatayong tagapamahala ng foundation. Kasama niya si Aling Tasing na suot ang isang magandang bestida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Ngumiti si Sofia at tumingin sa huling pagkakataon sa abot-tanaw. Tinanong niya ang kanyang sarili, pinatawad na ba niya sila? Ang sagot ay hindi nanggaling sa kanyang isip, kundi sa katahimikan ng kanyang puso. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ang galit ay isang kadena at sa araw na ito, ganap na siyang malaya. Natagpuan na ni Sofia ang kanyang tunay na tahanan. Hindi ito ang mga pader na gawa sa bato o
o ang mga makinang naalahas. Ang kanyang tahanan ay ang kakayahang tumayo ng mag-isa, ang magmahal ng walang takot, at ang maging liwanag sa buhay ng ibang tao. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, isang banayad na hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Tila isang bulong ng kanyang ama mula sa langit. Tapos na ang unos, Sofia. Malaya ka na. At sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon, ang ibon sa kanyang susi ay tila nagsimulang lumipad. Hindi na pabalik sa nakaraan, kundi patungo sa isang bukas na puno ng walang hanggang pag-asa.